Hi guys! Welcome to Atay Cosm Vlog. So today, excited ako i-share sa inyo about this Toyota Light Ace. Sobrang dami naming in-improve at ginawa sa Toyota Light Ace na to. Para gusto ko i-share sa inyo, ano ba ang passion namin? Ang passion namin sa Toyota Light Ace na to. Kung tatanungin nyo kami, kumikita ba kami ng malaki sa Toyota Light Ace project? Ang sagot ay hindi. Nagkataon lang, yung passion lang na gusto namin i-share sa mga taong with same passion with us na nagkaroon ng Toyota Light Ace para alam lang how to improve. Unang-una kasi ang panel van ng Toyota Light Ace, ginawa siya para sa delivery. Nakakita kami ng opportunity na at 700,000, magkakaroon ka ng brand new Toyota. Siyempre, pag sabi mo Toyota, reliable ang makina, malamig ang aircon, hindi ka basa-basa sirain. Although, partnership to with Daihatsu, pero kahit partner siya with Daihatsu, siyempre, once na ni-recommend ng Toyota, siguradong reliable yan. So, next, para sa delivery, ang unang version na ginawa namin dito ay fold and tumble lang. So, as we customize, dahan-dahan na nabibuild, yung mga taong bumili nito, puwera sa pang negosyo, gusto rin nila gamitin para sa pang pamilya. So, doon na nag-start yung passion namin to create something like this. So, umpisa natin sa harapan, i-detalye ko pa isa-isa ano yung mga nagawa natin. So, sa harapan, kung mapansin nyo, dating vlog na ginawa namin, yung bumper ng Toyota Light Ace, nakabalot rin ng sticker. Hindi lang namin binalutan ng sticker ngayon kasi for the reason lang na ayaw namin na mabalikan kami ng client pag may umangat sa sticker. Hindi naman namin negosyo ang mag-wrap ng sticker, pero in this case, ang partner namin sa project na to is the Vinyl Frog sticker. Vinyl Frog sticker, ang gaganda ng mga PET stickers nila. Actually, maraming brand na maganda, pero as of now, etong Vinyl Frog stickers ay isa sa mga magandang nagagamit talaga namin. So, they have mga colors na candy colors, matte colors, different types of colors na vinyl sticker meron sila. So, etong bumper, pag kinabitan mo, in time, yung mga dito, yung mga yan, etong mga corners na to, ito sa grill, yan yung mga may portion na aangat. So, ayaw namin umabot sa point na ganyan. And then, tinanggal namin yung emblem ng Toyota. Pinilitan namin ng Atoy logo. So, bakit namin ginawa yun? Siyempre, as a owner of Toyota Light Ace, gusto mo rin yung feeling na nagtataka yung tao na anong kotse yan? Siyempre, binago mo na yung look. Gusto mo parang mapapaisip yung tao, parang ganda tingnan yan. Ang mahal siguro na sasakyan mo. Siyempre, ayaw mo rin hanggang sa maaari, ayaw maisip ng tao na ay 700,000 lang tong auto ko. It may be positive, it may be negative. So, depende kung saan ka doon. Pero, ginawa namin, pinilitan namin ng logo para na maging curious yung tao. Siyempre, pag arrive mo, gusto mo medyo mag-iisip yung tao anong sasakyan yan. So, dito naman tayo sa side. Etong side, yung original niya, body color to the black. White. So, binody color namin na itim to para lang mag-match sa side mirror. At the same time, itong buong panel na fiberglass. Itong buong panel na fiberglass, ito yung na-vlog namin dati pa na it's a original Atoy custom design. It's a double mold fiberglass na nakadikit doon sa shape ng body mo, yung sa loob, doon siya dumidikit, and sa labas, ito yung design niya. And then, na-improve namin yung window. Ang window glass na ginagamit namin dati, yung loob niya, parang may primer. So, ang problema nun, pag nagkakabit ka ng tint, hindi nagiging malinis na ganyan. Ito ang linis tingnan, no? So, meron kaming supplier na yung mga piping niya na borderline nasa gitna ng salamin. So, kung nasa gitna siya, meaning talagang parang OEM equipment siya na glass pero hindi siya mura. So, some people sells this glass for less than 10,000 pesos. Kami, ang cost pa lang namin so almost 20,000 na itong apat pa lang na window. Pero syempre, we always tell the client naman na yung binebenta namin is our passion. If you want your Light Ace to look parang medyo iba, so nagkaroon siya ng bukol na ganito. Tapos yung design niya, nagkaroon siya ng sarili niyang design na curve na wala sa original. Ito yung sa Atoy Customs. Next, pag makita mo yung stripes na sticker, nung una, ginawa namin sticker without this black piping. Kaso nung wala itong black piping, parang may kulang. So, tinry namin lagyan ng sticker. Nung unang ginawa namin, makapal, medyo pangit. So, binawasan namin. Ang sukat is about the size of masking tape. It's about 3/4. So, paikot namin ginawa. Lumabas, ang ganda ng accent. Tapos, next, naglagay kami ng, kasi, di ba, etong orange to, imagine mo hanggang baba yung sticker.
pag hanggang baba yung sticker niya, nagmumukha siyang sobrang tangkad. So gumawa kami ng imaginary moldings sa flarings na kinonect namin doon para kung sa side view, mukha siyang aligned from the front bumper, side panel, and ito nilagay namin ng sticker na black para dumugtong dito sa original bumper. Although ito original bumper, hindi siya all black. Pwede mong pinturahan, pero hinayaan na lang namin, hindi namin pininturahan para all original. Tapos may nagtatanong rin sa amin, bakit hindi namin ginawang orange na rin to? Yung unang vlog namin na Light Ace, kung makita nyo, naka-sticker din siya na red, pero nag-chip off siya eh. So parang pag OC ka, hindi lulusot sa yung mga ganong angat. So tinanggal na lang namin. So ginawa namin accent na lang tong white na to. Tapos naglagay kami ng sticker dito para nagmukha siyang continuous. So, some people would say, sana nilagay mo reflector na sticker na lang na white. Diyan pwede naman eh, pero ginawa lang namin white para lang yung linya niya, swabing-swabe. Tapos mapapansin mo, syempre, hindi naman lahat ng tao nakakabili ng mag wheel. So, yung original na stock wheel niya, pininturahan namin ng puti. Tapos sa online, bumili kami ng hubcap. Itong hubcap na ito is about less than 3,000 pesos, 4 pieces na. Medyo ang hirap lang ikabit dahil naglalagay ka ng tornilyo dito. Pero, ang ganda nung dating niya. Nung last Sunday, nung car show, hindi dumating itong hubcap na to. So, bumili kami ng stainless na plato. Dinikitan lang namin ng sealant and double tape para lang makuha lang namin yung look ng old school doon sa car show. Nakakatuwa dahil minsan para-paraan lang naman eh. So, kung sakaling namahalan kayo dito sa 2,800 plus, pwede yung gayahin yung ginawa namin. Plato, bibili ka ng stainless na plato, babalik pa rin mo, lalagyan mo ng tape, ididikit mo. Pwede na rin naman, pero syempre, ang customize naman walang right and wrong eh. Baga depende sa diskarte mo or ano yung finished product na lalabas doon sa ginawa mo. Tapos ako sa side, dito naman ako sa likod. So sa likod, ulitin ko lang, itong spoiler na to, it's a Ate Customs original mold, pero nag-start to sa Toyota Grandia. So Grandia, shape ng likod nito parang lumang body ng Toyota Grandia. So minodify namin yung spoiler ng Toyota Grandia. Kaya nag-retrofit kami. So meron na kami mold for Light Ace. Tapos naglagay namin ng accent na itim na to. Hindi na namin ma-perfect pa yung line kasi hinahabol ko lang itong vlog na to para magawa namin. Pero the reason na nilagyan namin yan, para hindi siya mukhang puting-puti. Kasi pag puting-puti, masyado siyang yung pagka-monotone niya, walang break. So nilagyan namin ganito, gumanda yung accent. Sa likod rin, itong linya na to, nakadagdag ng ganda. Tapos, syempre, pinalitan rin namin ng logo. Tapos nilagyan namin ng rear sensor. Kailangan mo tong rear sensor na to dahil tuwing umaatras ka, kailangan mo. Yung original na Light Ace, walang kasamang ganyan. Nilagyan rin namin ng dashcam. So tuwing nagka-drive ka, ito yung nagbibigay sa'yo ng idea kung malapit ka o hindi. Tapos ito yung sensor kung babangga ka o hindi. So, itong pakidikit namin ng sticker ng Light Ace ito, tinanggal namin to para lang maging swabe. Kasi yung kumapansin yung isang Light Ace namin na red, meron siyang hati dito. May hati siya dito dahil umaangat siya. So, minake sure namin itong pangalawang kinabit namin na dapat swabing-swabe yung pagkadikit para hindi siya aangat. So next, move on tayo sa side na to. Same thing, meron ka magandang panel dito. Guys, I think meron pa kami gustong gawin. Itong darating na car show, itong headlight na to. Kasi diba itong headlight na to, masyado siyang mukhang parang old school yung dating or yung shape niya. So gagawa kami ng sticker na orange na to. Yayakapin namin pa ganyan. So para kang naging para kang nagpagawa sa strokes ng kilay. So lalagyan ko rin ng kilay itong Light Ace na to. So ngayon sa loob, ano ba pag mayroon kang Light Ace, ano ba ang laging kulang? Laging kulang sa kanya ay ang una remote control. So nilagyan namin ng alarm para mabuksan mo. Pagbukas mo ng pinto, ang makita mo etong sidings, pinalitan namin ng brown. Kasi brown na rin yung upuan niya. Bumili kami sa online ng power window motor pala. So, start ko lang Mamaya malalaman nyo ano yung puputok-putok na yun. Okay.
Okay, next. Masyado maingay. Okay. Next, ito pala, nilagyan ng power window. Bumili lang kami sa online. Ito nakita namin sa online, is about 3,000 plus lang. Pwede ka na magkaroon ng power window. Halos, pag kinabit mo, mahal pa yung labor. Baga parang pagkakabit namin ito. Pero ang nakakatuwa sa kanya, nagkaroon siya ng power window dahil ang light is, kung walang power window na ganyan, paano na kung nasa kabila ka? At may kausap ka, ang hirap naman laging abutin to. So pag nagkaroon ka ng power window, ang bilis ng access mo doon sa kabilang kausap mo. So next, ito yung sabi kong kinabitan namin ng rear view camera. Tapos ilagyan rin namin siya ng power lock, which is ito. So gusto mo siya i-lock at iangat. Yan o. Diba? So ito yung mga small little things na kailangan mong ikabit pag bumili ka ng Toyota Light Ace. Tapos ang speaker niya ay stock. Yung upuan niya dito sa harapan ay nagawa na namin ganyan. And then, ito naman ang loob niya. So, papakita ko yung loob niya. So guys, papakita naman namin sa inyo itong improved version na upuan na ginawa namin. So, ito na yung upuan na nilalagay namin sa Light Ace. Ito na. So, yung mga client namin na bumili ng upuan namin, mafe-feel niyo itong bagong Atay Customs headrest with Duratex foam na foam. At saka itong seat cushion ito. Sobra siyang napaka-komportable. So, puwera doon, itong upuan nito ay naiikot mo siya. Yan. Kailangan mo lang sit upright. And then, para maikot mo siya ng ganyan. Yan. So, pag umupo ka, yung neck mo salong-salo at saka yung ulo mo, kung sakaling bumabiyahe ka at pwede mo iangat yung paa mo. So, ngayon, ang gusto kong ipakita sa inyo, fold and tumble seat na ginagawa namin before ay in-improve na rin namin. So itong fold and tumble seats namin ay meron na ring headrest na pwedeng umangat, yung tatlo. So pag umupo ako dito at gusto kong mag-relax din, ganun lang rin. Same thing with that, yung tatlo. Pero kung bata ang nakaupo, hindi mo na kailangan iangat to. Ito kaya ko na inangat dahil adult ako. Talagang sadyang mababa itong headrest na to kasi diba fold and tumble eh. So pag hindi mo kasi siya binabaan, hindi mo siya matatumble. So papakita ko sa inyo kung paano. So guys, papakita ko naman yung likod. So itong likod na to, pag binuksan mo, yung dating fold and tumble namin, sit upright lang na ganyan. Pero ngayon, pwede mo siyang i-recline na ganyan at pwede mo iangat yung headrest na to para maging komportable ka. Ngayon naman, kung sakaling ipa-fold and tumble mo, ibababa mo naman siya para dapat kasi sa harapan mo ito binubunot eh. Pero yan, fold and then tumble mo. Pag fold and tumble mo, andyan na ulit yung lagayin mo ng gamit. So, hindi lang namin pa natanggal itong tape na to, pero ito yung lagay mo ng gamit. So, guys, sa loob rin, makikita mo, naka-two-tone to. Yung dating ginawa namin, light gray and darker gray. Ito naman yung client na nagpagawa sa amin. Ang gusto niya, lighter color nito. And then brown to. Dahil brown din yung interior niya. Ganun pa rin, itong carpet namin, natatanggal tong carpet namin. And then, ito yung lagayin ng trunk space. So, guys, ito naman yung... Pa ang mga light is, pag nagmamaneho ka, napakainit nung sa ilalim. So naglagay kami dito ng insulation. So guys, naglagay kami insulation na sa loob dito. Yan o. Ito, ganyan kakapal o. So nilagay namin yan. Pati dito, naglagay kami insulation para yung init hindi mo madama. So even yung ceiling dito, itong buong ceiling na to, binaba namin. Nilagyan namin ng buong insulation yung ceiling. Dahil lagi sinasabi ng tao na teka, ang light is ang hina ng aircon, baka hindi umabot sa likod. Alam mo yung sagot niyan? Kasi may mga panahon naman na hindi kayang-kaya naman. Meron din naman ng panahon na hindi, pero hindi man totally wala. Pero may solusyon pa rin. Lalagyan mo ng hanging type na aircon dito. Pero syempre, hindi lang ganun kaganda tingnan. Pero kung sabihin mo, 4 lang ang lagi nakasakay, I don't see na may problema. Itong gumawa lang, inulit lang namin itong vlog na to kasi nung Sunday, dinalag namin to sa Auto Complex. Nag-vlog kami doon, dinisplay rin namin to. Pero nung dinisplay namin to sa Auto Complex,
hindi pa namin nilagay yung fold and tumble seats namin. Ginawa lang namin yung 4-seater. Yung 4-seater naman, siguradong aabot yung lamig dyan. Yung sa likod kasi, pwede ko sabing oo, pwede ko sabing hindi. Pero, may nagtanong din sa amin, paano yun? Kung wala naman nakasakay, sayang naman yung lamig, kailangan mo paabutin sa likod. So, meron kami naisip na idea. Yung idea, bibili ka lang ng parang rod. Yung parang curtain rod. Pwede mo siyang ilagay sa likod ng captain seats mo para ka lang nakasedan na kotse, para ka lang rin nakasakay sa Vios, yung aircon mo, from harapan, mapupunta hanggang dyan lang sa gitna, hindi mo na kailangan mag-travel papunta sa likod. Kung sakaling 4 lang kayo lagi na sumasakay at kailangan mo lang ng space doon sa likod. So guys, kaya siguro gusto ko napakita sa inyo yung pinaka-finale ng vlog na to. Itong Light Ace na to, syempre, pag mahilig ka sa kotse, kailangan mo nito. Hindi pa narinig yung parang lumalabas na hangin. Yung papakita ko sa inyo ano purpose ito. Kasi, ang Light Ace, sadyang matangkad siya, mataas siya. Pagka-stock, ang laki ng space, hindi maganda tingnan. Meron kaibigan, ito si Julius Fortea. Ito si Julius, sabi sa akin, boss, pwede natin lagyan to ng airbag o air suspension para gumanda. Sabi ko, alam ko mahal yung mga ganyan na. Sabi niya, hindi. Sabi niya, may mga murang ganyan. Like ito, nakakapit ito. Kung mapapansin nyo kayo na pa, may tank ito sa likod. Hindi ko na pinag-uusapan dahil ayaw ko man i-share sa inyo na merong air suspension ito. Pero, ang air suspension, alam ko pinakamurang price nila. Ang startup nila from 50 to 100 plus. Pero depende kung ano ang pipiliin mo. Itong kinabit sa unit na Light Ace to, actually hindi ko pa alam ano yung price niya, pero gusto ko lang i-share sa inyo. Ito, pero ang gusto ko lang pakita sa inyo how it works. At saka, pag nandoon ka sa biyahe, kung gusto mo anong height ang gusto mo, ikaw ang magtatansya kung hanggang saan mo lang siya gustong ibaba. So guys, kung ready na kayo. Ang alam ko na pindutin ngayon yung sabay-sabay bababa. Pero ang kaya niyang gawin ngayon, aangat yung harapan, aangat yung likod, pwedeng side to side, or may mga pre-setting siya, pero hindi pa kami marunong paano pindutin. Panuorin nyo lang itong Light Ace nga pala na to, di-display namin sa SMX, Manila International Auto Salon. Naka-display ito sa SMX. Tapos yung isang Light Ace namin na pula, which is panibagong surprise ulit sa ginawa namin doon, i-display namin siya sa World Trade. Pero pareho silang naka-air suspension. So guys, hindi ko napapatagalin. Pasilip ko na sa inyo paano siya bumagsak. Ban, pakisara. Ang ganda, diba? So, if you want to check this Light Ace, puntahan nyo lang kami sa April 4, 5, 6, and 7 sa Mia's Auto International Auto Show. Marami kayong makikita mga brand new cars doon. Meron electric, meron non-electric. Pero, itong unit na to, nasa SMX siya naka-display. Itong after Holy Week. So guys, words of wisdom. So, ano ba ibig sabihin ng Holy Week? Holy Week, usually, ang sinasabi natin, vacation, enjoy, ang dami mong pwedeng gawin. Pero, ang true essence talaga ng Holy Week is to be with Christ, to connect with Him. Ano ba ang nagawa niya for us? Ano ba yung sacrifice na lahat na ginawa niya para sa atin? So, if you have time guys, please take time to read your Bible, or to listen about the history of Christ. Kasi marami rin sa atin na lumaki na katulad ko. I studied at Chinese school pero wala kaming subject anything about Bible. So natuto na ako to learn about Christ and Bible. Nasa college na ako. So sa mga viewers natin na maaring kapareho ko, or kung hindi man kapareho ko na hindi rin nabigyan ng time si Christ, I think you should definitely give time to Christ. Kasi lahat ng ginagawa natin sa mundo na to,
temporary lang. So ang talagang connection talaga natin, ang true connection natin talaga is with Christ. So every day is a blessing, and guys, always remember, Jesus loves you, and God bless.